Grabe yung takot nila kay VP Sara, no? Kasi ginagawa nila lahat ngayon ng paraan para ma-remove lang yung pangalan ni VP Sara sa 2028 presidential election. Kasi we all know, no, na si VP Sara pa rin talaga yung top one or number one choice ng mga Pilipino sa 2028. Kaya, ayan, sinampahan siya ng impeachment. At ngayon, di ba, may impeachment trial na. Inuusig na siya ngayon dyan sa Senado para i-remove siya sa public office, di ba? Pero meron pang isa, mga kaibigan. Sinampahan din ng DOJ ng isang criminal case itong si VP Sara. 3 counts ng grave threat laban dito kay VP Sara. Talagang, alam niyo yun, ipapakulong talaga nila si VP Sara. Pero, ang question kasi dito, kung i-approve ito ng korte at papanigan ito ng korte, yung kasong isinampa ng DOJ, ang question dito, pwede rin ba itong gawin sa lahat ng mga impeachable officers? Kasi, alam nyo yung issue na to is very argumentative pa siya, or talagang pinagtatalunan pa talaga tong issue na ito. Kung yung mga impeachable officer ba ay pwedeng kasuhan ng mga criminal cases. So, sabi nung iba, hindi daw pwede. Sabi naman nung iba, pwedeng kasuhan kasi magkaiba daw yung pag-remove as dun sa pag-remove sa public office, iba rin naman daw yung criminal liability. Kasi iniisip ko, kung papaboran ito ng korte at pinakulong nila itong si VP Sara doon sa grave threat, pwede naman siya magpiyansa dyan kasi bailable naman yan, di ba? Pero kung halimbawa, plunder ang i-final sa kanya na hindi bailable, kailangan mo pang i-justify sa korte kung papayagan ka nilang mag-bail doon sa kaso mo. Kasi ito automatic kulong yung pag-plunder 'di ba? At the same time, sa mga nagdaang panahon, sa mga nagdaang pangyayari, mahilig sila sa ganitong klaseng laro. Yung tipong gagawin muna nila, 'di ba? Tapos kung may question ka, i-question mo na lang sa Supreme Court. Ganun yung larong ginagawa nila ngayon Hindi ba? Napapansin ninyo yung nangyari kay PRRD. 'Di ba? Ang daming argument, ang daming debates na nangyari. Pero ang nangyari, si PRRD nasa dahig na. Pero yung argument ay hindi pa rin natatapos. Bukod dyan kay PRRD, meron pang isang issue, yung sa Senate, 'di ba? Yung palitan ng liderato. Hanggang ngayon, argument pa rin yan kasi hindi siya dinesisyonan ng Korte Suprema. Ang dahilan, mabagal kasing magdesisyon yung ating korte, lalo na sa mga desisyon ng mga mahahalaga. So, kung mangyayari ito kay VP Sara, ngayon may petition sila, no? At humihiling sila ng oral argument patungkol dito bago maglabas ng arrest warrant or bago mag-proceed yung case na ito. Ang tanong, gaano kabilis ang Korte Suprema natin para dinggin yung mga mahalagang dapat unahin na desisyonan ng Korte Suprema?